So ayan, magandang hapon mga kamukil, no? Time check is alas 3. So naabutan na tayo ng alas 3 mga kamukil sa kakalakad. Hanap kasi ako mga kamukil ng airbend, yung plastic, no? So nandito ako galing ako sa City Hardware. Pero wala akong nakitang plastic doon na pang airbend natin doon sa ceiling, no? Lahat kahoy. So, ayaw ko po ng kahoy, pangit tingnan yung kahoy sa sa ceiling metal cladding natin, no? Pangit tingnan, hindi siya bagay doon. Kaya maghahanap tayo ng iba, no? So dalawa naman yung City Hardware dito, bukas yun naman yung pupuntahan ko. At syempre mga kamukil, tingin-tingin na rin ako doon dito sa mismong city talaga mga kamukil, no? Magtitingin ako ng mga doorknob, hinges, ilaw. So yun yung mga iniispatan ko doon, no? Kung ano yung pwede nating malagay, mga ilaw sa project, no? At syempre tatanungin muna natin yung may-ari. At mga tiles, nagtitingin na rin ako sa mga tiles mga kamukil, no? So bukas punta tayo sa kabilang hardware, medyo malayo dito, no? Sa tong lugar to, dito Tambo, no? Doon banda sa may Tambo yung isang City Hardware. So yun yung pupuntahan ko bukas mga kamukil. Right mga kamukil, no? Bali ayan na yung forma ng bahay na ni-repair natin dito sa Iligan City. So hindi alam ng mga kasama ko mga kamukil na nandito na ako, dito ako sa likuran dumaan. So tingnan natin kung ano yung mga kalakaran nila dyan, no? Sa trabaho kung wala ako. Yan, bali dito sa harap yan, no? Ano natin forma. So punta natin mamaya mga kamukil, update tayo kung ano yung mga kamukil, no? So nandito na tayo sa project. So ito na yung tinabaho dito mga kamukil, no? Nilalagyan ng tubular para madingdingan na natin ng cladding, no? So ito yung part sana dito mga kamukil, yung pinunta ko sa City Hardware kanina para lagyan natin ng airbend, no? Bali dalawa or tatlong ilalagay natin dito. So wala dun sa City Hardware, meron kahoy, pangit tingnan yung kahoy kapag cladding. Maganda yung plastic, no? Na may kulay din. So ngayon kung hindi ako makakita doon bukas sa kabilang City Hardware, yung medyo malayo na City Hardware, so no choice ako kundi gawa tayo ng mag-improvise tayo ng ano dito, ng airbend, no? Ventilation para sa kisame, nagawa din sa metal cladding yung gagawin natin. Subukan ko lang mga kamukil, yung ating nalalaman dito, mag-improvise tayo ng airbend. Right mga kamukil, so update tayo. So bali dito sa gilid mga kamukil, side nitong ating nire-repair na bahay, tapos na siya, no? Sa pagsiling napapansin nyo may mga abang na tayo dyan. Yan mga flexible, no? Para sa ilaw yan, ilalagay natin dito. So papunta na dyan, no? Ito yung pinakaharap nya. So yung ports natin hindi pa natin magagawa yan. Siguro maybe next week siguro yung target ko, no? Para sa ports natin. So yan, tuloy tayo mga kamukil. Dito nakisamihan na sa pinakaharap. Pagdating dito mga kamukil, kung nakikita nyo yan, may part dito na hindi pinalagyan ng kisame, di ba? Yan. So kasi dito na part mga kamukil, malalagyan yan ng bubong. Hanggang dito kasi yung bubong natin, dyan na part, no? Sa pinakagilid. So malalagyan siya ng bubong, useless lang na maglagay tayo ng kisame dyan. So hindi naman siya makikita. So yung pinakagamit niya dyan mga kamukil, yan na yung magiging pinakamin breather, no? Ng init o airbend natin dyan. Pwedeng papasok yung hangin, pwedeng lalabas yung init. So baka yung pinakaunang comment nito, kung marunong yung tumingin, ito yung posibleng pasukan ng mga ibon dun sa loob ng kisame natin, mga ipis, no? So may technique naman tayo dyan na pwede natin gawin. So una kong gagawin dyan mga kamukil, haharangan natin yan ng screen, yung pinong-pinong screen, para yung tendency na papasukan ng mga ibon hindi mangyayari kasi may nakaharang na siya. At least sa ganung paraan mga kamukil, nakakatipid na tayo dito sa gastusin. So dahil may roping na siya sa baba, so useless na, kapag kisamihan natin useless lang, hindi siya makikita. So ang makikita natin dito is itong ports natin. So sa ports na lang natin, yung ikikisami natin dyan, sa ports na lang natin ilalagay sa tagiliran nya. Right, so dito sa likuran, bali ito mga kamukil, tratrabahuin ta namin to, no? Pagkatapos sa taas, napapansin nyo makalat pa,
Pagkatapos sa taas, papalinisan ko na to palibot. Pati itong mga canopy, yung dating canopy niya mga kamukil, ito kasi yung unang mga gawang canopy, oh. Yan, oh. Yung blue. Ito. So, tatanggalin na yan, no? Tatanggalin yan lahat para malinis na. And then, plastering to. Palitadahan to ng smooth. Smooth yung banat natin dito. Hindi tayo a-apply ng skim coat dito kasi bawal po yung skim coat sa external, no? Madaling masira yung ating pintura dyan. And then dito na part mga kamukil, ito na lang yung ipagpatuloy bukas. So bukas araw ng Sabado, payday. Ngayon dispiras mga kamukil, bukas yung kapaistahan ng ating mga kasamahan sa trabaho. So ito yung pagpatuloy bukas, matatapos na to bukas. By Monday mga kamukil, dito na lahat yung trabahuin namin sa loob, no? So bukas din i-check ko lahat ng mga gutter, roping, kung okay na ba, ano ba yung kailangang ibulkasil. So lahat po, no, i-check ko bukas bago iwanan yang sa taas. Ayos na lahat. So far mga kamukil, malakas yung ulan kahapon, wala naman tagas o tulo na nangyayari na binabantayan ko. So okay na siya, no, sa water test. So sa tulo, wala siyang tulo, okay na lahat, no. So yung ayusin na lang natin itong mga alignment ng gutter. Tingnan natin kung ano yung mga kailangan lagyan ng belt brace, no, para hindi siya papay-pay-pay kapag malakas yung hangin. So bali ito, pag matapos to ito na part, hindi mo na to tatanggalin hanggat hindi ma-finishingan dyan. Yan, nakikita nyo na file na yan, no? So hanggang hindi matapos sa pag-plastering yan, hindi mo na tatanggalin. Pero may tratrabahuin tayo dito. Dito malalagay yung ating septic tank, then may CR na isa, and then foundation ng tangke na ilalagay natin dyan. So na send ko na kay ma'am yung video sa mga tangke. So may mga price na yon, may mga sukat na kung ilang liters yung pwedeng malagay sa ganun kalaking tangke at ganun yung presyo niya. So si ma'am na lang yung magdesisyon, no, kung saan doon yung pipiliin niya. So dito tayo sa loob mga kamukil. Ayan, papansin nyo, Do, shoutout mama Do. So pinsan ko yung mga kamukil, no? Sila yung dalawa sila nakatuka dito sa pag-aayos ng flooring. Yan, kung napapansin nyo mga kamukil, bago ako namili ng materialis kanina o nagpunta ng City Hardware, nililabel ko muna mga kamukil, no? Kinukuha ko na yung saktong reference. May mga reference ako dito. Yan, no? So nakikita nyo yan mula dyan sa taas, pinaka-header ng ating door jamb, no? So mula dyan sa pinaka-header na konkrito, nag-adjust tayo dyan ng 2 inches. Yun yung kapal ng kahoy na didikit natin dyan. And then yung malinis na nakadikit na yung 2 inches dyan, dyan tayo nagkukuha ng level reference, no, para sa flooring. So sukat ako ng 220, maatik na ako nag 220 pababa mga kamukil, no? And then dapat nasa 210 yung ating standard ng pintuan. So may 10 cm na sobra. So yung 10 cm, yung kapal ng ating flooring, may kakapalan siya. Tapos yung matitira mga kamukil, para sa tiles yun. So ito na, bali ito na lahat ng label mga kamukil. Lahat po ito nakatansi na yan. So yung kulang dito mga kamukil, mix sand na lang. So nag-order na ako ng mix sand. Bukas ng umaga madi-deliver yon. So umpisahan na itong tambak ng mix sand, no? Pero before to tatambak ka ng mix sand, ikukumpak na naman to. So nakumpak na natin to mga kamukil, no? Bali 4 na pabalik-balik sa pagkumpak. So bukas another compaction na naman. So maglaps na tayo sa ating pagre-rent ng compactor. So di bali, dadagdag na lang tayo sa bayad, no? Tatawagan ko mamaya yung owner ng compactor na saka na yung bayad pagbalik sa equipment. Ayan, dito sa loob ng kwarto, okay na to. Yung kulang dito, pagtatambak na lang ng mix sand at pagkukumpak. So pagtambak ng mix sand dito mga kamukil, babasain na naman natin, saka natin kumpakin. Pagkatapos makumpak, hayaan muna natin, no? Paabutan ko pa siya ng 1 linggo bago floringan, para yung pag-apak-apak dito namin sa pagtrabaho is makakatulong pa yun para makumpak, no? And then tingnan natin kung may pagbabago ba siya, bumababa ba siya kahit nakakumpak na sa loob ng 1 linggo. Yan. So yun yung naabot sa isipan ko. And then yung palitada bukas sa Monday. Kanina sana mga kamukil yung target ko na mag-framing na. Sa Kisame, umpisan ko na mag-framing, no? Pero Monday na lang. Matapos bukas yung trabaho yun sa taas. So sa Monday, nandito na kami lahat. Merong mag-pre-framing. And then may mag-electrical na naman ako. Tapos
yung matapos ko sa pag-electrical mga kamukil, may magsusunod sa pag tatatap, mag-tap-tap mga kamukil no, ng Phison board o Hardiplex na lagi natin ginagamit para diretsahan, no? Pagkatapos ng priming, so kunti na lang yung tatabunan o didingdingan, no, ng Hardiplex. Kasi pasunod yung trabaho natin. So room 5 gano'n na, done na yung pagpapalitada lahat dito, no? Yan, papunta doon. So bali yung palitadahan mga kamukil is dito na lang na part ito, no? So sa baba na lang yung papalitadahan, and then matapos to mga kamukil, yan papalitadahan kabila, tingnan natin. So ganun pa rin, no? Dito kunti na lang pala dito mga kamukil, ito na lang na part yung papalitadahan sa CR, no? So ang papalitadahan na medyo malaki-laki pa sa labas, no? Yung papalitadahan ng ating mga mason, ito dito tapos na. So dito mga kamukil, ayan, papalitadahan pa to, no? So yan, napapansin nyo sa likuran, ang ginawa ko dito kagaya pa rin sa Tagum project, no? Na remember nyo yung Tagum project natin, ganito yung sitwasyon, firewall sa likod. So kaya hindi tayo pwedeng magpatong ng pile dahil maaari tayong mapagbigay ng disturbo sa kabila o maaring magagalit yung kabilang bahay. So ganito yung ginagawa ko. So sa ganitong paraan mga kamukil, hindi tayo nakakaabala ng bahay dun sa kabila, no? So yung magagawa ko dito mga kamukil, dahil napapansin nyo, yan papalitadahan yan, pero ito mga kamukil, talagang unang palitada nila to. So hindi ko alam kung bakit ganito. So ito na lang yung kukunan ko ng alignment. Tapos dyan sa taas mga kamukil, hanggang dyan yung ating kisame sa may girth. So itong metal cladding na nakikita nyo, ang malalagay na lang natin dyan is Phison board, no? Kapag mapinturahan siya, so parang konkreto na din yan tingnan. Phison board, and then magdikit tayo ng, bili pa ko ng insulator mga kamukil na 10mm yung makapal dyan, o di kaya titingin ako ng styrofoam sa City Hardware, no? Mga 3 pligo lang to ng styrofoam, 2, no? Bibilhin natin, okay na to, sapat na to na styrofoam para mabalo tong cladding. Right, sa Lunes mga kamukil, umpisa na yung ating pag-sealing, no? Pag-priming sa kisame. Dito sa kusina, ito yung kusina, yan yung mga lababo nya. And then pag matambakan na to ng mixan mga kamukil sa Monday, siguro na maumpisahan ko na tong mag-plumbing. Plumbing na ako mga kamukil, no? Para sa water supply sa mula CR, lababo hanggang dito, no? Ilalagay pa ako ng outlet dito na pwedeng mag-supply yung tangke na ilalagay dito. Tapos dito may countertop tayong gagawin dito na part para sa kusina. Yan. Okay, so bali yung hindi pa na trabaho dito, natambakan ito, CR na to. So ito yung ginagamit namin ngayon. Hindi pa talaga siya magalaw, no, hangga't hindi kami makakagawa ng isang CR. So magalaw lang to kapag matapos na makagawa na kami ng isang CR, na doon naman kami lilipat upang masiaran. Right, so yan lang mga kamukil, yung update natin. D22, no, 22 days namin na trabaho, or 23 days pala namin na trabaho mga kamukil, itong natapos na namin. Right, so yan lang mga kamukil, maraming salamat sa inyong walang sawang panunood lagi sa aking mga video. Sana mga kamukil ma-share nyo yan, at sa mga bago pa sa aking page, huwag kalimutang mag-follow mga kamukil, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, sana maunawaan nyo ako mga kamukil dahil sobrang busy ko ngayon. Alam nyo ng buhay kontraktor, and then halos lahat dito mga kamukil, mga design mula sa rookie, basta halos lahat pinaubaya sa atin ng may-ari, and then bago ako nag-decide sa design yan mga kamukil, pinapaalam ko muna sa may-ari, baka may gusto siyang baguhin o ipagawa na disenyo. So lagi kong sinasabi sa inyo, sa huli yung may-ari pa rin yung masusunod dahil siya yung titira dito. At least yung mga gusto niya makikita niya talaga pagtira niya dito. So yan na, so bali ports na lang yung kulang dito mga kamukil. So hindi ko matratrabaho yung ports mga kamukil kapag hindi ko matapos yung trabahuin doon sa pinakalikod. So bago ko lang tumagawang ports mga kamukil, kapag nakatambak na tayo dyan, ready to flooring na, nagawa na yung septic, nagawa na yung CR, so wala na tayong trabahuin dyan sa likod, mag flooring na lang, saka ko umpisahan tong ports na to. Papunta na yan dito, yan.
Tapos pagdating dito, magpa-file na naman tayo dito mula dito sa pader na to. Magpa-file tayo papunta dun sa pader na yon para sa garage nila ma'am, no, dito. Siyempre elevated din to mga kamukil. Paakyat to. Mula dito sa gate na to, paakyat siya. Pagdating diyan, patag na papunta dun, no? O either mula diyan, mataas na parte na, no? Patag na papunta dun, papasok dun. So siyempre sa gilid nitong file natin mga kamukil, matibay na pundasyon kasi grahe to dito. And then maglalagay tayo ng bakal dito na tuwi yung ating gagamitin dito, no? Tuwi slab yung ating pagkabanat sa bakal. Gagawin natin dito kasi grahe, aapakan siya ng sasakyan. So kailangan matibay. And then yung pag-compact dito, every 1 foot compact, no? Every 1 foot compact. So madali lang to dito kasi papasok yung sasakyan doon, tapos doon idadam, no? Tapos ikakalat na lang sa mga labors natin, tapos kumpakin. Kailangan may compactor na nakaabang. So bali dito, hindi pwedeng file lang tayo dito, no? Diretsong file lang. So kailangan nating magposte. Kunin natin yung minimum na laki ng span, tapos magposte tayo. Abang na rin yan mga kamukil, no? Kung sakaling pabubungan ng may-ari itong garage na to. So garage, kailangan talaga may bubong. So dapat nakaabang na tayo ng konkretong poste dyan para ipapatong na lang natin yung ating posting bakal para makapagawa tayo ng bubong dyan. So another design naman yung gagawin ko dito kapag ganyan yung mangyari sa may-ari. Nababagay din dito sa forma ng pinakamin na roofing nitong bahay. So right.